Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Disi-8 noon si Antonina nang sinimulan niyang gawing hardin ang likuran ng kanilang maliit na bahay sa may Batangas. Sari-sari ang kanyang tanim. May santan, gumamela, petunya, dahlia, at kung ano-ano pa. At sa pulang gumamela niya, doon niya unang nakita. Biyernes Santo noon. Bago siya nagtungo sa simbahan, ay dumalaw muna siya sa kanyang hardin at doon ay halos lumuwa ang kanyang mata nang makita niya ang isang napakaliit na tao na nakalupasay sa isang talulot. Kung sakto ang hula niya, ay hindi ito tatangkad pa sa 4 na pulgada. At mukhang walang malay. At may sugat sa paa nito. Hindi na siya nagtungo pa ng simbahan. Bagkus ay inabala na lamang ni Antonina ang kanyang sarili na gamutin ang sugatang duwende. Kinakabahan man. Naaawa naman siya sa maliit na tao. Parang malala ang sugat nito. Naisip nga niyang dalhin sa pagamutan ang nilalang na yun. Pero naisip niya rin na baka kung ano lamang ang gawin ng mga tao rito. Tinawagan na lamang niya ang kanyang tiyahing nurse para itanong kung ano ang dapat gawin. Pansamantalang inilagay niya muna ang nilalang sa isang maliit na karton at inalagaan. Mga 3 araw niya itong inalagaan bago ito nagkamalay. At doon sila unang nagkausap. Nalaman niyang ang pangalan ng duwende ay Amor Seco. Nabiktima ako ng dagang kanal eh. Nalasing kasi ako ng panahon na yun. Kwento ng duwende. Binigyan niya ito ng makakain. At mukhang gutom na gutom. Dahil naubos nito ang isang kutsarang kanin. Salamat ng marami sa iyo Binibini. Sinagip mo ang buhay ko. Pinapangako ko. Ibabalik ko sa iyo lahat. Lahat ng naitulong mo. At tinupad ng duwende ang ipinangako nito. Dahil simula nun ay puro swerte na ang dumating sa buhay ni Antonina. Sinuwerte ang palayan ng kanyang magulang. Nagkaroon sila ng gilingan. At bukod pa riyan, ay nagkaroon sila ng isang bus line. Si Antonina naman ay nakapagtapos bilang isang summa cum laude.
Bukod pa riyan, nagkaroon pa siya ng malalakas na negosyo. 21 anyos siya nun nang unang magkaroon siya ng nobyo. Pero minalas nga lamang dahil may nabuntis ito na ibang babae. Ang sunod naman ay nagkaroon ng sakit at namatay. At ang huli naman ay nung 30 anyos na siya, nag-abroad ang kanyang naging nobyo nun at hindi na bumalik pa. At dahil nga sa palagi ang sawi, hindi na siya nagnobyo muli. Itinutok na lamang ni Antonina ang sarili sa negosyo. Hanggang sa naging 40 anyos na siya. At nakilala ang itinuturing niyang tunay na pag-ibig, si Jericho. Isa itong seaman na tumigil sa pagbabarko para maging isang magsasaka. Nagkakilala sila sa isang kasiyahan at nagkapalitan ng numero. Kailanman ay hindi pa siya nakaranas ng ganito. Ganito kasithing pag-ibig. At alam niyang papalpak na naman ito dahil nakita niya ang duwende sa sulok ng opisina na nang didilim ang muka, dala ng galit. Napaka-istrikto at napakasiloso. Hindi na niya hahayaan na sirain ng isang ito ang buhay pag-ibig niya. Ayaw niyang maging isang matandang dalaga. At may pag-asa pa siyang magkaanak. At alam na ni Antonina ang gagawin. Sa tulong ni Jericho, ay nagpatawag sila ng magaling na manggagamot para mapalayas si Amor Seco. Nagtungo silang dalawa sa probinsya ng Samar upang makausap ang isang albularyo. Isa siyang malakas na duwende, pero kakayanin siya ng lakas ng kaibigan kong kapre. Sabi ng albularyo habang tinitingnan ang isang itlog sa tansong labador. Kahit magkano po, Manong. Basta tulungan mo lamang ako. Sambit pa ni Antonina. At tinulungan nga siya ng albularyo. Dinala nila ito sa Batangas at ginawa ng ritual ang kanyang pamamahay at ang lahat ng kanyang negosyo. Sa ginawa kong yan, Madam, ay hindi na yan makakaapak sa pamamahay mo at maging sa iyong negosyo. Sambit pa ng albularyo. At parang sigurado na hindi na siya magagambala pa, ay naghanap pa siya ng isang napakagaling na albularyo para talagang siguraduhin hindi na makakalapit pa ang duwende kahit saan man siya magtungo. Paano nga kasi kung pupunta siya sa ibang sulok ng Pilipinas?
ay maaring masundan pa rin siya nito. Marami naman pala siyang naitulong sa iyo, madam. Ang sabi ng albularyong galing naman ng Cotabato. Alam niyo, madam, lampas na sa 100 taon ang edad ng duwending ito. At ang puting balbas niya ay abot na sa kanyang tiyan. Salaysay ng albularyo na mula sa Cotabato. Pero Manong, gusto ko naman po kasing magkaroon ng pamilya. Aanin ko ang yaman kung tatanda rin akong mag-isa. Sambit pa ni Antonina. At dahil dyan, ay buo na ang kanyang loob. Tinulungan naman siya ng albularyo gamit ang mga kakaibang ritual, kung kaya't naging panatag na ang isipan ni Antonina. At habang nasa terasa ng kanyang mansyon, ay kinausap ni Antonina ng masinsinan si Jericho tungkol sa kanilang relasyon. Mahal, ngayong tapos na ang problema ko, siguro oras na rin magpakasal tayo. At magpabasbas na rin tayo sa Diyos. Ipabasbas natin ang ating pagmamahalan. Sambit pa ni Antonina. Matagal bago nakasagot ang lalaki. Hindi ako naniniwala sa kasal eh. Hindi ako naniniwala sa kasal. Hindi naman kasal ang kailangan para tumagal. Hindi kasal ang nagpapatagal sa isang relasyon. Sambit ni Jericho. At syempre, hindi naman namimilit ng tao si Antonina. Baka hindi lamang kasi yun ang tama pang panahon para magpasya. Bibigay din ito. Sambit na lamang ni Antonina sa kanyang sarili. Buwan ng Marso yun. Mga bandang hapon ay may dumating na 2 sasakyan sa kanilang gate. Hinanap siya ng mga ito sa gwardya. Importante raw. Kung kaya't lumabas naman siya. Paglabas ni Antonina ay isang galit na babae ang nagsisigaw. Tabet! Lantod! Maharot! Alam mo namang may pamilya si Jericho. Pero siksik ka pa rin ng siksik. Pakalandi mo! Sigaw ng babae. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Naging tugon na lamang ni Antonina. Maang-maangan ka pa. Kung hindi mo naiintindihan, ipapaintindi ko sa'yo. May asawa yan si Jericho at may 3 anak. Yan ang kinakalantari mo. Sigaw pa ng babae. Hindi talaga alam ni Antonina na may asawa na si Jericho. Kung kaya't parang tinakloban siya ng lupa sa kanyang mga narinig. At ang mas masaklap pa, ay pinapili ng asawa ni Jericho sa pagitan niya at ng pamilya nito. At pinili ng lalaki
ang pamilya at naiwan sa ere si Antonina. At kung akala ni Antonina ay iyon na ang pinakamasaklap, ay hindi pa pala. Nalugi ang isang negosyo niya at nakaladkad pati ang iba pa niyang negosyo. Pagkalipas ng isang buwan, ay nakasuhan naman siya ng estafa. Natalo siya sa kaso at nagkaroon ng depresyon. Kinasuhan pa muli siya ng kanyang pinsan at nakulong dahil dun. Sa kasong pagnanakaw naman, nakulong siya ng 2 taon bago muling nakalaya. Pagdating ni Antonina ng edad na 50, ay sa kalsada na siya natutulog. Alam niyang wala na siyang pag-asa pa, kung kaya't tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran. Namuhay na lamang siya, one day at a time. Namuhay siya sa kanyang mga pinupulot. At namuhay siya sa ganong klase ng ilang taon. Ng ganitong klase. Hanggang sa nangangalakal siya ng mga basura para may makain nang may napulot siya. Antonina! Gulat na tawag sa kanya. At pagkatingin niya, ay isang duwende. Amorceko? Gulat naman yung tugon. Katulad ng dati, ay hindi naapektuhan ng edad ang mukha nito. Parehong-pareho pa rin ito nung una silang magkita. Pagkatapos ng maiksing pananahimik, ay pareho silang napatawa. Kapwa hindi makapaniwala, makikita muli nila ang isa't isa. Napaluha na lamang si Antonina nang makita ang dating kaibigan. Kamusta ka na, Antonina? Tanong ng duwende. Ilang beses kitang hinahanap pero palagi na lamang akong naliligaw. Sambit ng duwende. Eto, minalas kasi ako eh. Ito yung naging kapalaran ko. Minalas. Sa katanghan ko kasi. Tugon ni Antonina. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapakamot sa kanyang ulo. At hindi rin niya alam kung bakit nagtus pa ulit ang kanilang mga landas. At baka hindi na umiepekto ang panlaban na binigay sa kanya ng mga albularyo. Hayaan mo na yun, Antonina. Sambit na lamang ng duwende kay Antonina. Ang importante ay nagkita pa tayo. Maya-maya lamang ay binigyan siya nito ng 20 pesos. Antonina,
Itaya mo ito. Pumusta ka ron sa loto at baka swertihin ka. Sambit ng duwende. Dahil dun, ay napatawa si Antonina. Bagamat napatawa, ay sinunod ni Antonina ang sabi ng duwende. Nagtungo si Antonina sa pinakamalapit na lotohan at tumaya. At sa kanyang hindi inaasahan, pinanalo naman siya ng duwende at nanalo siya ng halagang 50 million pesos. At mukhang maraming leksyon ang natutunan niya sa 2 dekadang kahirapan. Ang ginawa ni Antonina ay kinuha lamang niya ang sapat na pera para mamuhay siya ng komportable at muling makabili ng maliit na bahay. Pambili rin ng kanyang maintenance at panimula ng maliit na negosyo. Pagkatapos, ang nalalabid niyang pera, ipinamigay naman niya sa mga taong tumulong sa kanya noong walang-wala siya. At namigay pa siya ng mga sobra niyang pera sa mga kawanggawa. At syempre, binigyan niya rin ng regalo si Amor Seco. Isang napakagandang dollhouse na inilagay niya sa kanyang likod bahay.